pulis ang nakatalaga roon at wala silang baril o tear gas. They acted according to law. They acted according to instructions. I would like to debunk the rumors going around that someone died, that there was a death. There were 0 casualties. Interior Secretary John Vic Remulla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, tinawag na terorista ni Interior Secretary John Vic Remulla ang mga bayolenteng rallyista sa Menjola noong linggo. Ayon kay Remulla, posibleng maharap sa kasong sedisyon at iba ang maaaring isampal laban sa kanila. Aniya, binubuo na ng mga otoridad ang mga kasong isasampalaban sa mga naarestong demonstrador at iniimbestigahan kung sino ang pasimuno ng gulo. We will label them as terrorists. And as far as sedition, pwede namin ini-charge sa kanila if we prove it already. Vic Remulla. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, inihayag ng isang political analyst na ramdam ang inis at galit ng taong bayan hinggil sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Sa panayam ng programang Balitang Bayan, sinabi ni political analyst Professor Eric Daniel de Torres na makikita ito sa dami ng dumalo, gayon din ay naging matagal ang mga isinagawang demonstrasyon. Inasahan niya na masusundan ang nasabing protesta ng mas maraming lalabas na impormasyon kaugnay sa katiwalian. Payo ni De Torres sa publiko, mas nakabubuti kung sabayan ang hiling na pananagutan ng mga sangkot sa korupsyon ng panawagan para sa pagbabago sa sistema ng pamahalaan. Maganda rin din ay hilingin din natin na magkaroon talaga ng karapat-dapat na reforma sa pagsasaayos ng ating sistema. Sistema pangpamahalaan at reformang elektoral para nang sa gayon maiwasan na natin itong mga ganitong klaseng sitwasyon. Makumpel natin na magkaroon tayo ng maayos na mekanismo na mapanagot ang mga opisyales na nagkasala at maiwasan ang korupsyon sa ating pamahalaan. Political analyst Professor Eric Daniel de Torres. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Legislative Immunity at Witness Protection Program o WPP recommendation ng Senate Blue Ribbon Committee kay Engineer Bryce Hernandez posibleng bawiin ayon kay Senador Ping Lacson. Ang kabuulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Posibleng bawiin ng Senate Blue Ribbon Committee ang iginawa nila kay dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na legislative immunity at rekomendasyon na mapasailalim sa Witness Protection Program o WPP. Ito ay matapos tumanggi si Hernandez na balikan ang naiwang computer sa kanyang bahay na posibleng naglalaman ng mga ebidensya kaugnay ng kontrobersiya sa flood control projects. Una nang binigyan ni Lacson ng hanggang alas 12 ng tanghali si Hernandez kahapon para balikan at isurrender sa Blue Ribbon Committee ang computer. Pero ayon kay Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca, hindi na ito natuloy dahil ayaw na ni Hernandez na i-turn over sa Senado ang naturang computer base sa advice ng kanyang mga abogado. Ayon kay Lacson, desisyon naman ito ni Hernandez dahil computer niya ito. Pero may prerogative rin ng komite tungkol sa legislative immunity at WPP recommendation na ibinigay nila. Tiniyak rin ng Blue Ribbon
Ribbon Committee Chairman na kung sakali mang sa Independent Commission for Infrastructure o ICI mas gusto ni Hernandez na ibigay ang computer ay walang magiging conflict sa kanila dahil mula una pa lang ay sinasabi na niyang anumang ebidensyang makakalap ng Blue Ribbon ay ibabahagi nila sa ICI. Ang isyuan niya ni Lacson ay ang tila pagbawi ni Hernandez ng kanyang commitment na buong makikipagtulungan siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, District Engineer ng Baguio City sinuspinde sa pagsira at pagdoktor ng mga dokumento. Ang detalye ng balita ihatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Sinuspinde at kakasuhan ang Baguio City District Engineer na si Engineer Rene Zarate matapos manong magsira at magbago ng mga dokumento kaugnay sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, naharap si Zarate sa kasong gross neglect of duty, conduct prejudicial to the best interest of service, gross insubordination at paglabag sa mga alituntunin ng Civil Service Commission. Bilang bahagi ng formal na reklamo, ipinataw ang 70 araw na preventive suspension habang iniimbestigahan ang insidente. Inatasan din siyang magsumite ng nakasulat na sagot sa loob ng 3 araw. Tiniyak ng DPWH na ipatutupad ang due process at pananagutin ang sinumang lalabag sa mga patakaran para mapanatili ang integridad ng kanilang mga proyekto. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Malacanang kumpiyansang mas tataas pa ang tiwala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga mamumuhunan sa gitna ng ipinamamalas nitong panguna sa ginagawang paglaban sa korupsyon. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Naniniwala ang Malacanang na walang magiging epekto sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan ng mga isyu ng katiwalian na patuloy pa rin pinag-uusapan. Ito ang binigyan din ni PCO Undersecretary Atty. Claire Castro sa gitna ng anyay reputational risk na maaaring maikabit kasunod ng sumabog na kontrobersiya sa flood control projects. Sa halip na mawala ng kumpiyansa, sinabi ni Castro na mas hahangaan pa nga ang Pangulo dahil sa ginawa at patuloy na paglaban nito sa korupsyon. Dagdag ni Castro na kung may pinipili ding bansang nais paglagakan ng mga investors ng kanilang pamumuhunan, ito ay ang bansang pinangungunahan ng leader na lumalaban sa katiwalian. Ito ang ginagawa ni Pangulong Marcos na buong tapang na ipinapaalam sa tao ang pang-aabuso sa kaban ng bayan. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Atty. Claire Castro. Well, anyway, we all know that investors want to invest in countries whose leaders fight corruption, whose leaders are willing to put in jail people who are corrupt. And that is what the President is doing right now. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan namang may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News sa pagbabalik ng Ang Pilipinas ngayon makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Ulan at hangin, ramdam pa rin mula kay Nando sa Ilocos Norte. Ang kawangulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Pagtultuloy ang mapaspasaran din na pigsa at todo abuyugan ti angin gubay ti bagyo Nando dito Ilocos Norte. Según ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nang ibati ti bagyo Nando ti dadael kadagiti pagtaingan ken iti sektor ti agrikultura. Imabot iti nasurok 2.5 milyon na pesos ti initial na valor dagiti nadadael iti sektor ti agrikultura. Idinto nga addan ti talo a pagtaingan ti nadadael iti ili ti Marcos ngem agtultuloy ti assessment kadagiti daduma pay a lugar. No pay kasta nagtalined dagiti 5 gasot 70 ket 6 pamilya kadagiti evacuation centers ken manarimaan ti panangisistir dagiti kameng ti barangay. Mula RP Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. DSWD Angels in Red Vest naghatid ng tulong sa mga lumikas sa Bangar, La Union. Narito si Albert Kawile para sa balita. Si Marongkar ti DSWD Field Office 1, babaan ti team na nga Angels in Red Vest, kadagiti evacuation centers sa Bangar, La Union, tapno masas ti kasasad dagiti internally displaced persons, temporaryo nagkamang ijay gapo iti epekto ti bagyo Anando. Dagos ang nagbakwit dagiti IDP sakbay ang narikna ti napigsa atudo, kaduan kadagitoy ket nagapo kadagiti barangay iti igiti baybay ken isla, kastamat kadagiti barangay nga sided kadagiti Karayan. Babaan ti tulong ti child-friendly space nga impasdek ti gobyerno lokal ti Bangar, na ikatiliday dagiti ubing iti laksid ti kasasada. Iti laksid dagiti karit nganyeg ti panakayakar da, na ikan dagiti IDP ti Gundaway ang makipaset kadagiti andaan kay papanan ken makapabilag nga aktibidad ana idisenyo may subli direk na iti normal. Manipod kadagiti salip iti panagsalaysay iti istorya ken panagkanta iti Biblia, agingga kadagiti pabuya iti panagsala, panagkolor ken word puzzle. Na impanunutan ana aramid ti tunggal aktibidad tapno mangpatawd iti rago ken mangitokon iti emosyonal a bangar iti panawen. Ginawan ti kasiguraduan. Ti Angels in Red Vest ket agdama tumultulong iti panangaywan kadagiti IDPs, iti panagtinulong dagiti staff iti lokal a gobyerno ti Bangar, tapno masigurado ang mapunnak dagiti kangurunan a kasapulan dagitoy. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Provincial Health Office Eastern Samar nanawagan sa mga magulang na pabakunahan ang mga estudyante sa bakuna eskwela. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Ginaghatan Provincial Health Office Eastern Samar ang mga kaganak nga pabakunahan ang ira kabataan nga grade 1, grade 4, ngan grade 7. Pinaagyan programa nga bakuna eskwela ang Department of Health ngan Department of Education. Sumalakan Mark Greg Rodriguez, PHO Provincial National Immunization Program Coordinator, panuyuhan kampanya nga protektaran ang kabataan kontra ang mga nakakatapon nga sakit sugadan tiplas hangin, tetanus, diphtheria ngan cervical cancer. Ang grade 1 and grade 7 students babakunan han measles, rubella ngan tetanus, diphtheria vaccines, samtang ang grade 4 nga kababayan na edad 9 nga 14 anyos babakunahan han HPV vaccine kontra cervical cancer. Libre ini nga mga bakuna ngan ginsisigurado han DOH nga talwas, epektibo ngan maihan ang ginagamit sa sulodin sobra 4 kadekada han National Immunization Program. Tikang Didia Syudad han Borongan ini Penelope Pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni
ni Penelope Pomida mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. LGU St. Bernard nag-benchmark sa mga best practice ng LGU Maramag Bukidnon. Narito ang ulat mula naman kay Ria Mikate. Gikat-on sa LGU St. Bernard Southern Leyte ang mga best practice sa LGU Maramag Bukidnon atol sa benchmarking visit ni nasayran sa Radyo Pilipinas sa LGU. Nga gisalmutan ang mga aktibidad sa mga municipal head office sa naasoing lungsod. Lakip sa mga gikat-on ang mga maayong gawi nga may kalabutan sa Gender and Development KUNCAD o Local Council for the Protection of Children kun LCPC. Una nang gila ang maramang isip Gawad Edukampiyon Awardee alang sa Early Childhood Care and Development o lugar usab nga dunay pinakalimpyo nga public market sa Pilipinas nga gipadagan pinaagi sa usa ka lig-on nga local economic enterprise. Matod sa LGU St. Bernard dako kinig nahatag nga inspirasyon aron mapalambusab ang ilang mga programa ug serbisyo alang sa katawhan sa St. Bernard. Balita gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini si Ria Mikati para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ria Mikate mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang Mindanao. Department of Social Welfare and Development o DSW Region 10 pinalakas ang kaalaman ng mga leader ng ECCD sa pamagitan ng isang pagsasanay upang itaguyod ang inklusibong pag-aaruga sa mga bata sa Northern Mindanao. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Theza Aureliana Uwano mula sa Cagayan de Oro. Ang Department of Social Welfare and Development Field Office 10 nagpahigayon og training of trainers nga gipaygayon bag-uhay pa lamang dinhi sa Cagayan de Oro City. Kini nga bagbansay nagtumong sa pagpaligon sa kapasidad sa mga leaders sa early childhood care and development sa Northern Mindanao aron masiguro ang inklusyon sa mga bata nga nag-edad og 0 to 4 nga adunay risgo sa mga paglangan sa ilang pagpalambo. Ang maong pagbansay gihisgutan ang mga legal na basihan, lakip na ang mga ang-ang sa pagpalambo sa mga bata ug ang pamaagi sa sayo nga pag-ila pinaagi sa paggamit og ECCD checklist. Gipaila usab ang mga interbensyon og mga kalihukan nga nagsuporta sa mga bata nga adunay mga kakulangan. Gipasiugdahan ang mga pamaagi na nakabase sa pagdula og kusog aron madasig ang pagtubo sa mga bata. Gisusi usab ang mga programa sama sa Expanded Program for Immunization ug Pantawid Pamilyang Filipino Program aron malikayan ang paglangan sa ilang pagtubo. Ang tumong sa DSWD-10 mao ang paglig-on sa lokal na level aron mapaayo ang kahimsog ug edukasyon, lakip na ang sosyal nga kahimtang sa mga bata sa Northern Mindanao. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kini sa Theza Aureliana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Theza Aureliana Uwano mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Reconnecting Families Project muling inilunsad ng Zamboanga City Jail Male Dormitory para sa mga PDL ng pasilidad. Narito si Justin Bulanon para sa balita. Yakundusi al Zamboanga City Jail Male Dormitory kung Reconnecting Families Project para na Persons Deprived of Liberty o PDL sa misyon na pasilidad. Objeto del programa Arregla el Komunikasyon y Reconecta el mga PDL na di ilang mga familia o paryente kenuhay o ya perdia el kontak kanila. Yasaka el inspirasyon con este proyecto estaba na Restoring Family Links Program donde ya introducí el International Committee of the Red Cross o ICRC año 2023. El inisyatiba que establece el komunikasyon ng mga paryente del PDL ay importante para na rehabilitasyon y reformasyon del mga PDL na pasilidad. El Reconnecting Families Project ya conduci ayer na Zamboanga City Jail ay parte también del Kainang Pamilya Mahalaga Day. Desde la ciudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Justin Bulanon mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan.
Itigil ang korupsyon, yan ang sigaw ng mga bataan at ibang sektor sa lungsod ng Iligan. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir. Nagpundok ang laing-laing organisasyon sa Dakbayan sa Iligan aron sa pakipag-usa sa usa ka halapad nga protesta batok sa korupsyon. Kini nga katiwalian nga may kalabutan sa mga proyekto sa flood control ug uban pa sa tibok nasod. Ikaingon na lang binggit ang mga posibleng dakong politiko ug mga kontraktor. Ang maong protesta gipahigayon sa nilapas sa Domingo kauban ng laing-laing lungsod sa nasod. Ang kadaganan sa mga niapil nga kabatan-unan ug laing sektor ang ilang unang singgit mao ang hustisya para sa matag Pilipino naglahom alang sa usa ka nindot nga kaugmaon para sa ilang mga minahal. Sumala kanila, panahon na aron ipahinumdom sa matag Pilipino ang gahom sa katawhan labi na sa sektor sa kabatan-unan. Ipahigayon ang nasamkit na aktibidad sa tubangan sa post office sa Dakbayan. Usa kini ka lugar nga naanadan na sa mga residente para sa laing-laing mga protesta gikan pa kaniadto hangtod karon. Ang mga kaliyukan gisugdan sa usa ka motorcade nga nagsugod sa Centennial Park, Barangay Dalipuga, Iligan City paingon sa sulod sa Dakbayan. Gikan sa Dakbayan sa Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik muli ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Paglago ng ekonomiya, nakikitang babagal, ngunit mga economic target makakamit pa rin ayon yan sa Department of Finance o DOF. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Aminado ang Department of Finance na bumabagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa dahil sa mga pandaigdigang hamon. Ngunit nananatili itong kumpiyansa na maaabot pa rin ang mga fiscal targets ng gobyerno. Ayon kay Finance Assistant Secretary Neil Arian Cabilis, mas mabagal ang takbo ng ekonomiya kumpara sa inaasahan. Bunga ng mga pandaigdigang suliranin, gaya na hindi tiyak na polisiya sa kalakalan ng Estados Unidos at iba pang tensyon sa pandaigdigang ekonomiya. Sa isinagawang Philippine Economic Briefing sa Clark, sinabi ni Cabilis na base sa datos hanggang Hulyo 2025, nasa tamang landas pa rin ang bansa sa gitna ng mga kinaharap na pandaigdigang hamon. Anya dahil dito ibinaba ng Development Budget Coordination Committee ang target na economic growth para sa taong ito mula 6 to 8% tungo sa 5.5 to 6.5%. Gayunpaman naniniwala si Cabilis na makakamit pa rin ang mga target sa pamamagitan ng mas pinaigting na hakbang sa pangungulekta ng buwis ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs at laban sa smuggling at tax evasion. Inaasahan ng DOF na tataas ang kita ng gobyerno ngayong taon dahil sa mga pagpapatupad ng mga reforma tulad ng value-added tax sa digital services, si MEPA Create More Program at ang pinahusay na fiscal regime para sa sektor ng pagmimina. Dagdag pa ni Cabilis, may mga panukalang nasa pipeline pa tulad ng buwis sa e-gaming, excise tax sa single-use plastics, general tax amnesty at ang pagpapalawig ng estate tax amnesty. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, bansang Malaysia, suportado ang Pilipinas sa pagpapalakas ng halal industry at maging premium halal gateway sa buong Southeast Asia pagsapit ng taong 2028. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni AJ Ignacio. Nagpahayag ng pagsuporta ang bansang Malaysia sa ating bansa para mas mapayabong pa ng Pilipinas ang ating halal industry. Ayon kay Malaysian Ambassador to the Philippines, Dato Abdul Malik Melvin Castellino, na malaki ang potensyal ng Pilipinas na masungkit ang premium halal gateway sa buong Southeast Asia. Dagdag pa ni Castellino na bukod sa maraming halal investor ang may hikayat ng ating bansa, ay posible rin makapagtala ng mas maraming trabaho ang nasabing industriya sa Pilipinas. Target kasi ng ating pamahalaan na magkaroon ng mas maraming pamumuhunan sa halal industry na posibleng umabot sa $7.9 trillion ang makuwang investment ng ating bansa pagsapit ng taong 2028. Mula rito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, umabot naman ang Philippine Ocean-based industry sa 1 trillion peso mark noong nakaraang taon na bumubuo sa halos 4% ng gross domestic product o GDP ng bansa. Iyan ay ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa datos mula sa PSA ay lumitaw na ang ocean economy ng bansa ay tumaas ng 4.7% sa 1.01 trillion pesos noong 2024 mula sa 962.49 billion pesos noong 2023. Ang gross value added ng ocean-based activities ay nag-ambag ng 3.8% sa GDP sa kasalukuyang presyo noong 2024. Ayon pa sa PSA, ang mga industriya na nagtala ng pinakamataas na paglago ay ang coastal construction na may 61.3%, coastal accommodation and food and beverage services activities na may 34.8% at marine education na may 13.9%. Sa ocean-based activities, ang ocean fishing ang may pinakamataas na share sa kabuuang ocean economy sa 24.5%. Sinundan ito ng manufacture of ocean-based products, sea-based transportation and storage, at coastal accommodation and food and beverage services activities. Sa datos ng PSA, ang bilang ng mga nagtatrabaho sa ocean-based industries ay 2.39 million. Ang ocean fishing ang may pinakamalaking share sa total employment sa 35.6%, sumunod ang sea-based transportation and storage at coastal accommodation and food and beverage services activities. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, narito ang palitan para sa araw na ito, Setyembre 23. Ang US dollar ay nagkakahalaga ng 57 pesos and 12 centavos, habang ang Japanese yen naman ay katumbas ng 39 centavos. Ang Singaporean dollar ay nagkakahalaga ng 44 pesos and 56 centavos, habang ang Korean won ay 4 centavos. Ang Chinese yuan ay nagkakahalaga ng 8 pesos and 3 centavos, habang ang Hong Kong dollar ay katumbas ng 7 pesos and 35 centavos. Ang British pound ay katumbas ng 77 pesos and 22 centavos, habang ang euro naman ay nagkakahalaga ng 67 pesos and 41 centavos.
Ang Canadian dollar naman ay nagkakahalaga ng 41 pesos and 33 centavos, habang ang Saudi Arabian Rial ay katumbas naman ng 15 pesos and 24 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ni Leo Magpayo makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Posibleng hindi lumahok si Filipino Olympian EJ Obiana sa Southeast Asian Games sa Disyembre at umasa na lang sa susunod na henerasyon ng pole vaulters para maging kinatawan ng Pilipinas. Nasa kalendaryo pa rin ang SEA Games sa 3-time gold medalist sa SEA Games at holder ng Asian record na si Obiana, subalit ibinunyag na posibleng magbigay daan ito sa mga nakababatang atleta katulad ni Hocket de los Santos at Elijah Cole. Ito ang isiniwalat ni Obiana pagkatapos ng kanyang panalo sa atletang Ayala World Pole Vault Challenge sa Ayala Triangle nitong linggo, kung saan nilagpasan niya ang taas na 5.8 meters. Sumali naman si De Los Santos sa mga world-class competitors pagkatapos talunin ang mga lokal na atleta noong Sabado sa National Pole Vault Competition. Wala mang nalagpasan na taas ang 22 anyos na mula University of Santo Tomas na si De Los Santos noong linggo, subalit natuwa naman si Obiana sa effort na nakita niya kay De Los Santos. Si De Los Santos na may pinakamataas na lundag na 5 meters, ang silver medalist noong 2021 sa Vietnam, kung saan nakuha ni Obiana ang kanyang ikaliwang gintong medalya. Naniniwala ang two-time Olympian na kapag bumalik si De Los Santos sa SEA Games stage, tila namamasyal lang si De Los Santos sa luneta. Kahit hindi pinal at nasa kalendaryo pa rin ni Obiana ang regional meet, naniniwala siya sa kakayahan ni De Los Santos at Cole. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naging kontrobersyal ang pagkatalo ni Filipino contender Jason Vason sa kanyang unang pagsabak sa isang titulo, kung saan hininto ang laban sa 7th round corner kontra unbeaten World Boxing Organization o WBO at World Boxing Association o WBA strawweight champion Oscar Collazo na ginanap sa Fantasy Springs Casino sa Indio, California. Napabagsak si Vason na nagpapayat para makatapat ang Puerto Rican star sa pagbubukas ng laban, subalit hindi ito nasaktan. Lumaban ito sa mga susunod na round kung saan nakipagpalitan ito ng malalakas na suntok kay Collazo. Naging mainit ang bakbakan pagdating ng ikapitong round, subalit biglang hininto ng referee ang laban pagkaraan ang kampo ni Vason ay nagwagayway ng towel na nabigla ang Pinoy at tilang kayang-kaya pang ipagpatuloy ang laban.
Dahil sa paghinto, nakuha ni Vason ang kanyang ikalawang pagkatalo para bumagsak sa 14 na panalo, 2 talo at 1 draw na may 8 knockouts, habang nananatiling walang talo si Colyaso na may 13-0 record at 10 panalo sa pamamagitan ng knockout. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magkakaroon ng panibagong group stage tournament format ang NCAA para sa sport na basketball at volleyball simula itong season 101 na planong ipagpatuloy hanggang season 103. Kinumpirma ito ni Melchor Divina, chairman ng NCAA Management Committee para sa season 101 nitong Lunes, at sinabing ang 3 taong pagsubok ay magsisilbing evaluation period para madetermina kung gagawin itong permanente. Sa ilalim ng panibagong format, ang 10 koponan ng liga ay hahatiin sa 2 grupo na may 5 koponan. Bawat koponan ay makakaharap ng 2 beses ang nasa kapareho nilang grupo, habang 1 beses nilang makakalaban ang mga koponan sa kabilang grupo. Pagkatapos ng group stage, ang 4th at 5th ranked teams ng bawat grupo ay maglalaban-laban para sa isang knockout game sa isang play-in para makumpleto ang mga koponan sa quarterfinals stage. Ang 8 koponan na may pinakamataas na panalo ay aabanse sa crossover quarterfinal, kung saan ang top 2 seeds ay bibigyan ng twice to beat advantage. Kapwa ang semifinals at finals ay susundan ang best of 3 series format. Nakatatang magbukas ang NCAA Season 101 sa Miyerkules, Oktubre 1, kung saan pangungunahan ng basketball tournament ang pagbubukas na gaganapin sa Araneta Coliseum. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binuksan ng National University Nazareth School ang kanilang pagdepensa sa titulo sa UAAP Season 88 Girls Volleyball Tournament sa pamamagitan ng isang panalo kontra University of Santo Tomas. Mula sa malamyang panimula, bumawi ang Lady Bullpups sa mga susunod na sets para kunin ang 22-25, 32-30, 25-21 at 25-21 panalo sa larong ginanap sa Blue Eagle Gym sa Loyola Heights, Quezon City. Nagpakawala si Diza Berayo ng 24 na puntos para pangunahan ang Nuns, habang nagdagdag din ng 8 excellent digs. Nagambag naman si Akela Bartolabak ng 17 markers at nagbigay si Micaela Gold ng 14 na excellent sets sa larong inabot ng 2 oras. Sumandal naman ng UST kay Nicole Pelaez na nagtapos na may 19 na puntos at sa 12 puntos ni Kim Rubin, habang maganda ang ipinakitang depensa ni libero Chaslier Pepito, kung saan nakagawa ito ng 21 excellent digs. Sa boys division, nahinto ng University of the East ang University of Santo Tomas sa huling set para kunin ang pahirapang 5-set panalo sa UAAP Season 88 Boys Volleyball Tournament. Napurnada ng Junior Warriors ang pagbubukas ng reigning champion sa score na 28-26, 19-25, 26-24, 24-26 at 15-9. Pinangunahan ni Paul Roque ang opensa ng UE sa nalikom nitong 28 puntos, habang ang team captain at second best middle blocker nitong nakalipas na season na si Clarence Gianan ay nakagawa ng 15 puntos. Sa kabilang panig, nagpakawala ng game high 33 puntos si Rainier Lorayes para sa UST, habang nagambag si Carl Escobar ng 17 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, binuksan ng Gilas Pilipinas Girls Team ang kanilang kampanya sa Division A sa isang
dismayadong 123-42 pagkatalo laban sa Australia sa FIBA Under-16 Women's na ginanap sa Arena Seremban sa Malaysia nitong Lunes. Mas magaling lang talaga ang defending champions na Sapphires kung saan ipinakita kagad na mas matangkad ang koponan na kinuha kagad ang 33-12 sa unang quarter at hindi na lumingon pa. Hindi rin nakatulong ang madismayang opensa kung saan nakakuha lamang ng 30 puntos sa huling 3 quarters ng laro ang Gilas. Pinakamabigat para sa Pilipinas ay si Marianela Facalata na nakapagtala ng 19 na puntos, 4 na assists at 4 na steals habang 4 pang players ang nakakuha ng double figures. Nanguna naman si McKenna Ramos para sa Gilas na nagtapos na may 16 na puntos habang si Rihanna Roman ang isa pang Gilas na nakagawa ng double digits sa nalikom nitong 10 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihatid sa inyo ni Mama JT. Yan po. Sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada na ating mga chika. Maraming kilalang personalidad ang sumali sa isang malaking anti-corruption rally nitong linggo, Setyembre 21, upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa katiwalian sa gobyerno. Sa isang run against corruption sa protest sa Makati, pinangunahan ni Ding Dong Dantes at Kim Atienza ang isang grupo ng mga celebrity kasama sina Benjamin Alves, Gerald Napoles at Kim Molina. Nagsuot sila ng itim at nagdala ng mga mensaheng laban sa korupsyon. Sa kanyang Instagram, sinabi ni Ding Dong na ang kanilang pagtakbo ay para manalangin para sa isang bansang walang korupsyon. Samantala, sa People Power Monument sa EDSA, nakita rin ang mga artista katulad ni Vice Ganda, Catriona Gray, Ann Curtis, Donnie Pangilinan at Gabby Garcia. Samantala, nagbigay ng talumpati si Vice Ganda kung saan ay direkta niyang tinuligsa ang mga tiwali at pinangunahan ng ang pagkanta ng Ako'y Isang Mabuting Pilipino. Kabilang din sa mga dumalo ay sina Nadine Lustre, Iza Calzado at ang bandang Ben and Ben. Samantala, sa Rizal Park sa Maynila, namataan naman itong sina Maris Racal, Andre Brillantes at Jody Santa Maria. Gumamit si Maris ng megaphone para manawagan laban sa korupsyon. Nagbahagi naman si Angel Aquino ng kaniyang karanasan bilang aktivista at hinikayat ang publiko na panagutin ang mga tiwali. Nagbigay din ng mensahe si Jody Santa Maria na nagsabing ito ang una niyang pagsali sa isang rally. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga Pilipino anuman ang pinagmulan upang baguhin ang sistema at siguruhing may mananagot sa katiwalian para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Inamin ng TV host at komedyanteng si Melay Cantiveros Francisco na dumaan ito sa punto ng kanyang buhay na nawalan siya ng pagmamahal sa kanyang asawa na si Jason Francisco. Ika nga ay na-fall out of love siya. Ayon kay Melay, normal lang daw sa isang relasyon ang maranasan ang falling out, lalo na kung may mga hindi pagkakaunawaan. Inamin din ng komedyana at TV host na ang pride ang nagiging balakid sa kanilang relasyon, kasabay ng kanyang paglilinaw na walang third party na involved sa kanilang pag-aaway mag-asawa. Sa kabila ng matinding pagsubok, nag-usap sila ng masinsinan at pinili nilang bigyan ng ikalawang pagkakataon ng kanilang relasyon para na rin sa kanilang dalawang mga anak. At may payo naman si Melay sa mga mag-asawang dumaraan sa pagsubok na bukod sa palagi ang bukas ang komunikasyon ay kailangan ring magkapatawaran dahil iyon ang susi sa pagresolba ng mga problema. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa isang pambihirang pagkakataon, magtatambal sina Jasmine Curtis Smith at Carlo Aquino sa isang supernatural romantic film. Sa trailer pa lang ng The Time That Remains, ipinapakita na si Carlo ay isang supernatural na karakter mula sa nakaraan na naghahanap ng pag-ibig. Makikita rin ang karakter ni Jasmine na tatakbo o papalapit sa kanya, at sa mga susunod na eksena, ipinakita ang may init at maselang sandali ng kanilang pag-iibigan. Gayunpaman, magkakaroon ng twist sa kwento kung saan si Jasmine ay magiging isang matandang babae na may sakit, habang si Carlo naman ay mananatiling tapat sa kanya. Nagtatanong ang trailer na yan o yung pelikulang yan kung may saysay ba ang walang hanggang pag-ibig kung ang buhay ay may hangganan. Ang ganda ng kanilang konsepto. At bukod dyan, bukod kina Jasmine at Carlo, tampok din sa pelikula sina Beauty Gonzalez, Bing Pimentel at Bembol Rocco. Ipapalabas ang The Time That Remains simula Oktubre 16. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito, meron tayong nabasa na isang scoop online at binabanggit doon na hiwalay na raw itong sina Jake Cuenca at Chi Filomeno noong nakarang buwan. Kumalat po kasi ang balitang yan nang mag-post ang online personality na si Sian Gaza na di umano'y iniwan ni Chi si Jake para sa isang milyonaryong negosyante sa Cebu. Gayunpaman, ayon sa source na nakatira sa parehong condominium building ni Jake, nakita raw nilang kinuha ng driver ni Jake ang mga gamit ni Chi. Dagdag pa ng source ni Zian, itong si Jake ang nagpalayas kay Chi matapos niyang malaman na nakikipag-date na raw ito sa ibang tao. Nakita rin daw si Chi na nakikipag-date sa isang guy sa Dumaguete na ikinagulat ng aktor nang mabalitaan ito mula sa kanyang mga kaibigan. Pagbalik ni Chi mula sa Dumaguete, hindi na raw ito nakabalik sa condo ni Jake dahil dinala na doon ang kanyang mga gamit. At pinabulaanan din ng source ang sinabi ni Sia na humagulgol o naiyak itong si Jake. Bukod pa rito, ayon sa mga taga-taping o yung mga nandoon, mga tao sa FPJ's Batang Quiapo, masaya at walang ipinapakitang kalungkutan si Jake sa set dahil kabilang nga siya doon sa cast ng naturang palabas. At malalaman natin sa mga susunod na linggo kung totoo nga ba ang naturang impormasyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. NOMG! Wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan na pong kabuuan ng ating programa para sa araw na ito.
Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Raison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!